Magandang araw po sa lahat. Ito pong video na aking ginagawa po ngayon ay tungkol po ito sa pagsishare ko. Kasi ang dami po akong mga kaibigan. Ang dami po akong mga kamag-anak, mga auntie, mga uncle, at iba pa na mga aking mga paryente sa aming lugar. Kahit dito din po sa Facebook, ang dami-dami pong mga tao na nagtitext po sa akin tungkol po sa mga sinishare ko araw-araw. Yun po sa mga mensahe ni Sir Narciso na aking pong ipinopost. Noong una po, ang dami pong nagsasabi sa akin. Ang dami-dami po akong naririnig kung ano-ano na lang po. Yung una po, sabi nila, naninira daw po si Sir Narciso Ulalo sa pari at pastor. Pangalawa, sabi po nila sa akin na wag daw po ako mag-share dahil kung mamatay daw po ako lang daw po ang mapunta sa impyerno at hindi daw po sila masali, kaya titigilan ko daw po ang pag-share. Pangatlo, ang dami din pong nagtitik sa akin kung ano-ano na lang po. Mga kapatid, mga kaibigan, mga auntie, mga uncle, mga sino man po kayo nakakarinig dito sa video ko, hindi ko naman po kayo pinipilit, hindi po ba? Hindi ko po kayo pinipilit na maniniwala sa aming mga isinishare na mga mensahe na galing sa Diyos mismo na ipinarating niya kay Sir Narciso Ulalo. Hindi po paninira ang aming mga ginagawa. Hindi rin po paninira ang ginagawa ni Sir Narciso. Ang kanyang pong ginagawa ay mensahe po yun ng Diyos na ipinarating sa kanya at ipinopost po niya sa Facebook. Gawain po yun mismo ng pari at pastor. Pagkatapos, ngayon ito na ang nangyayari. Noon sinabihan ko kayo na mag-share, na magbasa. Nung hindi pa nagkasakit ang mga mama ninyo, mga papa ninyo, na mga auntie ko, mga uncle ko, kapatid ko, mga kaibigan ko. Sinabihan ko na kayo, di ba? Sinabihan ko na kayo na mag-share kayo, magbasa. Unawain ninyo ang mensahe na aking isinishare na nagmula sa post ni Sir Narciso Ulalo. At yun ay nanggaling sa Diyos. Hindi po yun galing sa kanya, galing po yun mismo sa mensahe ng Diyos. Yun pong nababasa ninyo o sa mga hindi pa nakakabasa. Diba sinabihan ko na kayo? Anong sabi ninyo sa akin? Ang grupo namin kulto. Anong sabi ninyo sa amin? Kami natintal ni Satanas. Nagpadaig kami sa mga demonyo. Ang dami-dami akong naririnig kung ano-ano sa inyo. Ini-ignore ko lahat. Ini-ignore ko lahat. Dahil hindi naman kayo naghahanap ng tunay na kaligtasan. Ini-ignore ko ang lahat ng mga sinasabi ninyo. Ang aking binabalik-balikan pag-share ang aking mga kapatid na hanggang ngayon ay patuloy na naniniwala sa pastor at pari na tinitingala nila. Ngayon, anong nangyayari? Nung nagkasakit na ang mga magulang ninyo, na mga auntie ko, mga uncle ko, mga kaibigan ko, todo kayo tik sa akin, nagmamakaawa kayo. Sabi ninyo, ate Rose, Ning, kung ano-ano na lang, matiks ninyo sa akin. Tulungan mo ako na magpagamot kay Sir Narciso. Wala akong magagawa. Hindi ako makakatulong sa inyo. Kayo mismo ang tutulong sa sarili ninyo. Kayo magtitiks doon kay Sir. Paano kayo tutulungan? Hindi naman kayo nagsishare. Hindi kayo nagbabasa. Noon paulit-ulit ako sa inyo nagsishare. Nasabi ko sa inyo, babasahin ninyo. Ngayon, isinugod sa ospital, sa mga ICU, ang mga mama ninyo, mga papa ninyo, mga kapatid ninyo, mga asawa ninyo. Tapos ngayon magtitext kayo sa akin. Sabi ninyo, ate, pasuyo.
kay Sir Narciso, magpagamot kami. Sabi ninyo sa akin, tulungan mo kami ate. Hindi ako manggagamot. Si Sir Narciso ang manggagamot at si Jesus Christ ang magpapagaling sa tunay na naniniwala. Hindi kaya ako utusan ninyo. Patagal ko nang sinasabi sa inyo, nababasa ninyo sa mga share. Ano ang sabi ninyo sa akin noon? Na wag ako mag-share sa inyo. Na ayaw ninyo makita ang mga share ko. Tapos ngayon nalapit-lapit kayo sa akin. O ngayon, nangatigok na ang mga magulang ninyo. Natigok na ang mga papa ninyo, mga mama ninyo. Tapos ngayon magtatampo kayo sa akin. Mga bubo naman din kayo eh. Sabi niyo sa akin, ako ang bubo. Ako ang demonyo. 'Di ba? Ang dami-dami ninyong sinasabi sa akin. O ngayon, tapos tampo-tampo kayo sa akin na hindi kayo ginagamot ni Sir. Paano kayo gagamutin ang tunay na naniniwala ang ginagamot ni Sir? O bakit yung Bible ninyo, yung pari ninyo, yung pastor ninyo, tumulong ba sa inyo? Nasa mga ICU mga mama ninyo, mga papa ninyo. Ngayon nangatigok na. Tapos nagtampo-tampo kayo sa akin. Oo nga. Kunting halaga lang ay tinulong ko. Ay wala naman akong trabaho eh. Wala akong pera. Kaya ko nga sinasabi sa iyo, sinisir sa inyo ang mensahe ng Diyos na naglalaman ng katotohanan. Dahil babalik na ang Diyos, kailangan ng Panginoon na ang tao makapagsisi bago siya bumalik para maligtas. Ano mga sabi niyo sa amin? Kung ano-ano na lang, hindi ba? Kung hindi kayo maniniwala, dapat hindi kayo nagsasalita ng mga masasama. Kung hindi kayo maniniwala, magtikom na lang sana ang mga bibig ninyo. Di ba? Hindi naman ako sa inyo namimilit eh. Kung ayaw ninyo mabasa ang mga share ko, hindi i-block ninyo ako. Di ba? Ni asawa ko nga sinabihan ako na ayaw na din niya makita ang aking mga share. Ang dami mga sinasabi sa akin na masasakit mga kamag-anak ko. Pero hindi ako natitinag. Hindi ako natatakot. Ni asawa ko nga binablock ko sa Facebook para ayaw na niya makita ang mga share. Di ba? Tapos ang sabi ninyo sa akin, ate, ayaw ko mag-share dahil si mga auntie ko na mga may pira, hindi na kami tutulungan pag nakikita yung mga sinishare namin na galing sa post ni Sir Narciso. Bakit sila ba ang magliligtas sa inyo? Hindi sila ang magliligtas sa inyo. Kayo, ako. Hindi ko maligtas asawa ko. Hindi ko rin maligtas sa mga anak ko. Kundi mismo sarili nila. Nabaguhin nila ang lahat ng mga maling paniniwala na atin namulatan. Bakit? Yung mga auntie ninyo na may mga pira, yun ba ang magliligtas sa mga kaluluwa ninyo pag namatay kayo? Di ba sabi ninyo sa akin, naniniwala kayo? O bakit? Pagtingin ko sa mga wool ninyo, kasi todo makaawa kayo na magpagamot kayo kay Sir Narciso. Wala kayong mga share. Puro TikTok. Puro bears. Puro mga walang halagang mga mensahe. Tapos ngayon, nagtatampo kayo na nga dahil nangamatay na, nangatigok na mga mahal ninyo sa buhay, nagtatampo kayo sa akin. Ano ba yung mga utak ninyo eh? Sabi ninyo, bobo ako. Mas bobo kayo eh. Mas bobo kayo. Hindi kayo nakakaintindi. Lahat ng ipinost ni Sir Nars, galing po iyon sa mensahe ng Diyos. Ipinakita po ng Diyos kay Sir Narciso ang lahat ng gawain ng pari at pastor. Hindi po yun galing sa kanya. Kayo, gamitin ninyo mga utak ninyo. Oo, ako. Nag-serve ako sa simbahan. Ang tagal ko nag-serve sa simbahan. Di ba? Nagro-rosary ako. Ako nagtuturo sa mga bata. Pag may mga ibinurol na mga patay, dinadasalan ko ang mga kaluluwa nila. Tapos nagme-meeting kami halos araw-araw. Nagdadala na ako ng damit, ng baon. Sabi ng asawa ko pag uwi dito, nasaan ang asawa ko? Nandoon sa simbahan, madaling araw pa lang. Tapos uuwi ng gabi. Oo, dahil ako din, isa din akong demonyo noon.
naniniwala sa pari. Pero alam niyo ba, lahat-lahat ng mga ginagawa ng pari, alam ko. Dahil ang tagal kong nag-serve sa simbahan, nung hindi pa ako nagkasakit, hindi ako dami na akong albularyo, di ba, nilapitan. Sa hospital, naubos na ang pera ko. Ini-MRI ako, di ba, ang laki ng mga ginastos ko linggo-linggo sa hospital dahil dumudugo ang mga tainga ko, 2 butas to. Tapos dito sumasakit dahil may bukol daw, di ba? Isinalang ako sa MRI. Ang laki-laki ng bayad ko linggo-linggo. Mga albularyo, anong mga sabi sa akin? Kailangan kong mag-alay ng manok, kailangan kong mag-alay ng baboy, ang mamahal. Wala akong pera, di ba? Nung nakilala ko si Sir Nars, nabasa ko ang lahat ng mensahe ng Diyos. Kinukulit ko si Sir Nars na gamutin ako. Nung unang linggo na yun, kinukulit ko si Sir Nars para gamutin ako. Dahil hindi ko na kaya. Dahil sabi ng doktor, uupirahan ako dito sa ulo. Pero ang ginawa ko, naghalungkat ako sa Facebook. Naghulungkat ako sa YouTube. Sa paghalungkat ko, nakita ko pangalan ni Sir Narciso. Alam niyo ba, kahit nagsiserve pa ako noon sa simbahan, pinakinggan ang kanyang mga video na nagsasabi doon sa mga video na ang kalinaw-linaw ng mga paliwanag niya na wala sa simbahan ang kaligtasan at ang kaligtasan natin ay hindi nabibili. Doon ko napakinggan, inulit-ulit ko hanggang inaaraw-araw ko. Iniintindi ang lahat ng mga paliwanag niya. Lahat ng mensahe niya, napakalinaw na ang lahat ng mensahe na yun ay galing sa Diyos mismo. Hindi niyo ba alam? Di ba? May power of mind si Sir Narciso Ulalo na ibinigay ng Diyos sa kanya. Nakikita niya kung ano ang ginagawa ng isang tao pag ginagamot niya ito, lalo na pag naging espiritu siya. Dahil ang backup power na ibinigay sa kanya ng Diyos, dahil pinag-utusan siyang tunay ng Diyos, makakita siya ng parating. Kahit patay na tao, makikita pa rin niya ang lahat ng ginagawa noon dahil pinapakita ng Diyos sa kanya. Ang mga pari at pastor, walang backup na ibinigay ang Diyos. Hindi naman sinasabi ng Papa Jesus na magtayo ng relihiyon. Ang relihiyon, dala lang yan ng mga Kastila dito sa ating noon. Ang Bible, libro na rin yan na tinatawag ng Diyos. Doon kayo, di ba? Doon kayo naniniwala sa Bible. Binabasahan pa ninyo ako ng mga verse. Ano mga sinasabi ninyo ang sasakit? Di ba? Ini-ignore ko yun. Naawa ako sa inyo. Umiiyak ako sa inyo dahil gusto ko kayo na maligtas. Gusto ko na buksan ninyo ang isip ninyo, puso ninyo. Kaya ako nagsishare sa inyo. Hindi ko kayo pinipilit, hindi ba? Hindi ko kayo pinipilit. Tapos anong pinagsasabi ninyo? Nakakita kayo ng away ng dahil sa share ko? Bakit kailangan ba ninyo na makipag-away kayo? Para lang sa mga share ko? Ang dami nagsabi sa akin. Dami nagtitik sa akin. Buksan ninyo ang isip ninyo, ang utak ninyo. Di ba, mga degrado kayo? Bakit hindi ninyo intindihin ang mensahe ng Diyos? Bago sana kayo magsalita na masasakit, dapat binabasa ninyo ang mga mensahe ng Diyos araw-araw na sinishare ko. Di ba kayong lahat, pinapasahan ko na kayo. Pinapasahan ko kayo. Bawat text ninyo sa akin, pinapaliwanag ko sa inyo na maayos. Pinapasahan ko kayo ng lahat ng mga video ni Sir na naglalaman ng mga katotohanan. Mga pangyayari, kahit bago pa nangyari, nakapos na, hindi ba? Hindi ba malinaw sa inyo yun? Yung pari at pastor, nag-abang lang ng abuloy. Walang mga trabaho, hindi ginagamit ang mga kamay at para maghanap buhay. Nag-abang ng abuloy na galing sa mga membro at mga taong nagsisimba. Ang Diyos hindi na ngailangan ng pera. Kaya nga, ang tagal ko nag-serve sa simbahan, di ba? Namulat ako sa katotohanan dahil sa mensahe na ipinarating ng Diyos kay Narciso Ulalo na paulit-ulit kong binabasa. Kaya ako nagsishare araw-araw. Sino kayo na makapagpigil sa akin na i-stop ko? Bakit kayo ba magliligtas sa akin? Pagmamatay ako? Hindi. Sarili ko.
ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ng gawain ko. Ang gawain ko bawat minuto na alinsunod sa kagustuhan ng Diyos. Hindi kayo. Binibigyan kayo ng permiso makapasok ni Jidanbu sa pinto ng puting daan. Ano mga pinagsasabi ninyo? Talaga? Ha? Diyan sa lugar natin. Si Bremer? Pinagtulungan din ninyo? Yan ay dahil nagawa akong talunin ng Si Bremer lang, nandyan ang makamag-anak ko. Ang isang nagsishare. Kasi lahat kami nandito sa Maynila. Gamitin ninyo mga utak ninyo. Kung naghahanap kayo ng kaligtasan. apelido mo ba bata? Ha? Ay Kurosaki? Oo. Ang daming mensahe ni Sir Nars. Puro totoo. Ang ganda naman ng iyong pangalan. Ngayon ko lang Buksan ninyo puso ninyo. Ngayon nagtatampo kayo sa akin na ngamatay ng mga auntie natin, mga uncle natin. Nagturo kayo makaawa. palagi, Ichiko. Hindi ko alam ang iyong dahilan sa pagpasok sa loob ng pintong ito. Sana naman, maunawaan ninyo eh. Ito ay puno ng malalakas na nilalang. Hindi naman ako sa inyo namimilit eh. Alam ko na yun. Ngayon text kayo ng text sa akin. Ate, tulungan mo kami na magpagamot kay Sir. Sige na. Eh, wala nga kayong mga share, hindi nga kayo naniniwala ng Diyos eh. Manood lang kayo. Nakakainis kayo eh. Bubuhatin ko lang ang pinto. Ano-ano na lang pinagtitext ninyo. Sana nakita ninyo ang video ito. Sana magbukas kayo. Buksan ninyo isip ninyo, puso ninyo. Oh, yung tinitingala ninyong pare at pastor, tinulungan ba kayo? Nung namatay mga auntie natin, mga uncle natin, mga asawa ninyo, tinulungan ba kayo? Hindi, di ba? Ngayon, na may pandemic, tumulong ba sila? Anong problema? Oo nga, ako, Hindi ka na makapagsalita. tagal ko nag-serve sa simbahan noon, di ba? Dahil sa pagkaakala ko ay tama. Nabuka ang utak ko sa lahat. Nabuka, binuksan ko, isip ko, puso ko, na mali ang ginagawa ko. Na ang pare at pastor sinabihan ng Diyos na number 1 makasalanan dahil mga bakla sila, mga rapist sila, marami sila mga minumulisya. Bawat kita, araw-araw, 30% sa kanila. Oo, ako. Kalagitnaan pa ng misa. Nag-iikot na ako ng basket. Oo, number 2 ako makasalanan noon. Pero ngayon binubuksan ko ang puso at isipan ko dahil gusto kong maligtas at gusto ko rin mamatay na mapunta sa paraiso ng Diyos. Sana maintindihan ninyo yan, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, mga kamag-anak ko. Ang dami-dami ninyo mga sinasabi. Hindi ko naman kayo pinipilit. Tapos ngayon magtatampo kayo. Ang dami-dami ninyo mga sinasabi. Kung hindi kayo maniniwala, huwag kayo magsasabi ng mga masasakit. Dahil hindi naman si Sir Narciso ang sinasabihan ninyo na masasakit eh. Ang Diyos, ang Diyos. Kaya lumalayo ang Diyos sa inyo eh. Nagpapabaya ang Diyos sa inyo dahil hindi kayo naniniwala. 3 lang naman ang kailangan ni Papa Jesus eh. Pagsisisi, pagbabago at lubos na paniniwala sa Kanya at mahalin po siya na walang kapalit. Walang kapalit, mamahalin po siya na walang kapalit. Sa tuwing nakakasakit po tayo ng damdamin ayon sa mensahe ni Sir Nars na galing sa Diyos. Na tuwing nakakasakit tayo ng damdamin, papasok ang kasalanan. Diba? Ang Diyos nagpapagaling. Tapos ngayon nagkakasakit kayo, sinisisi ninyo ang Papa Jesus. Ang linaw-linaw ng paliwanag ni Sir Nars. Sana magbasa na kayo. Sana buksan ninyo puso at isip ninyo. Tigilan na ninyo pagtingala sa pare at pastor. Tigilan na ninyo pagsimba at tigilan na rin ninyo pagsisinsin sa akin yung mga verse-verse. O ano-ano mga verse-verse dyan. Sana maintindihan ninyo. Panahon na para magising kayo sa katotohanan. Kung gusto ninyo ng kaligtasan, wala sa Bible, wala sa relihiyon, wala sa pagsimba, wala sa pare at wala sa pastor. Magising na kayo. 3 lang ang kailangan ng Diyos. Kaya nga si Papa Jesus gumamit ng tao dahil noon dahil espiritu na po siya noon, nagpakatao siya, pinatay din siya ng mga tao na hindi naniniwala sa kanya. Ngayon ang swerte-swerte natin, gumamit si Papa Jesus ng tao Pilipino pa. Naiintindihan natin ang kanyang salita dito pa sa ating bansa dahil ang ating bansa ay tinatawag po ng Diyos
na makasalanang bansa ang Pilipinas. Ang linaw-linaw ng mga mensahe ni Sir Nars, ang linaw-linaw ng mga mensahe na ipinarating ng Diyos, ang liwanag-liwanag. Sana unawain po ninyong lahat para maintindihan ninyo. Kung gusto ninyo ng kaligtasan para pag mamatay tayo mapunta sa paraiso ng Diyos, gumising na po kayo. Nandyan po kay Sir Narciso, naniniwala kayo doon sa mga ano-ano na lang, mga post-post na walang katotohanan, yung kay mga Baldwin na yun, o sino pa yun, mga ano na yun doon, mga iba-ibang mga manghuhula na puro lang gaya-gaya doon kay Sir Nars, na walang katotohanan. Si Sir Nars po binigyan ng power of mind ni Jesus Christ. Sana po makakaintindi kayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Panahon na po, kung gusto po ninyo ng tunay na kaligtasan, buksan po ninyo ang FB wall ni Sir Narciso. Naglalaman po ng katotohanan ang lahat ng mga mensahe at saka mga video niya po. Galing po yun sa Diyos lahat. Galing sa Diyos po lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.